So, hello my dear, good morning! Kahapon tayo ay late sa ating daily collective. Na-upload ko na yan. Basta gabi ko na siya na-upload. And pasensya na po sa nag-aabang ng ating daily collective. Because yesterday is, actually kahit ngayong araw na to, still busy pa rin. 'Di ba? Pero kahapon kasi parang bulaga. Parang ganon ang nangyari. So, hindi talaga natin siya na priority yung ating daily collective. Okay? So, hello my dear. Good morning. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ. Ang inaantok nyo pa na tarot card reader. Partly inaantok pa. Okay, nag-black coffee na nga tayo para magising-gising tayo eh. Ha? Okay. So, ito po yung ating na-collect for today. Okay? So, hinati ko siya into like that. And, good news sa mga naghihintay ng pa-video. Ayan, naglagay ako ng ano ngayon, ng tawag doon. Ano bang tawag doon? Yung process, recorded process kung paano ko nakuha itong mga cards na ito, ha? Ilalagay ko na lang doon sa bandang unahan kasi hindi naman yung ganun ka-importante. Para lang yun sa mga taong may trust issue kung paano ko nakuha itong mga cards na ito. Okay? So, let's go tayo, my dear. Pero ang cute ko doon. Ang cute ko. Every time na, ginagawa ko talaga yan. Alam mo yan. Basta, I really do appreciate the moment. Okay. So, ito yung pinaka-card natin. Ito yung pinaka-first card, second card, and actually kasama to dito. Ganyan. Okay. So, umpisa na natin dito. Let's start it from the bottom. Oh, yeah. Started from the bottom on the whole T. Okay. We have here, I let an inner sense of quiet multiply each day. Okay, ibig sabihin, I think this is a command. No, pag kinonect ko siya dito, my dear, I think it is a command na parang araw-araw subukan mong magkaroon ng inner quiet sa yung, 'di ba, sa yung sarili. Multiply each day. Ibig sabihin, araw-araw mo siyang i-practice. Meditation, yoga, kung ano man ang kaya mong gawin, prayer, just a silent moment with yourself, my dear. As I strengthen my faith in the love of the universe. Okay, ang nakukuha ko dito is just more on yoga, prayer lang talaga. So, i-practice mo yun, my dear. Try to practice that, my dear, para 'di ba, pagsamahin mo yung i-strengthen mo yung faith mo, at the same time i-acknowledge mo, my dear, yung araw-araw na nagkakaroon ka ng quiet moment, yung nagkakaroon ka ng katahimikan habang alam ko ang pinakamaganda dito, my dear, is prayer talaga. No, yun prayer. Kasi pag nagpi-pray ka, ini-strengthen mo yung faith mo eh. Meron kang at least ilang minuto or sometimes oras, depende sa nagdadasal, na tahimik ka lang, just grounding yourself, my dear, and just praying, 'di ba? And naka-quiet yung mind mo. Nawawala yung mga distraction sa paligid mo. It's very, very important. Itong card na to, nakukuha ko dito, this is a reminder, my dear, sa'yo, na napaka-importante talaga ng katahimikan, okay, sa buhay. Kasi pag sobrang gulo at sobrang ingay na ng mundo, lahat apektado na. Lahat, money, career, love life, ayan, okay? Pag punong-puno na ng tension, okay? So, next card natin over here is, I have lost faith. Okay, ito medyo controversial yung ano ko sa kanya. I have lost, medyo double meaning pala ang nakukuha ko dito, okay? I have lost faith in you. I cannot see a future with you anymore. So, dalawa ang nakukuha ko dito. Una, posibleng relationship. No, posibleng relationship na I have lost faith in you. Wala na akong tiwala sa'yo, parang ganon. And hindi ko na nakikita na magkasama pa tayo sa future. Parang ganon. Okay? Pero at the same time, pwede naman din ang tinutukoy nito, my dear, is yung tiwala mo sa ating buong may kapal. Na parang sinasabi mo na,
hindi ko naman discuss yung love kasi alam naman natin yung love kung bakit yan nangyayari yung lost faith na yan yung hindi pagkakaintindihan, yung cheating, yung mga ganyan, yung mga nakikialam sa relationship, yung mga ganyan, yung mga issue, yung nagkapa-apekto kayo sa pressure, yung mga ganyan, alam na natin yan, yung mga nagiging rason kung bakit naghihiwalay yung mga mag-aasawa or magpa-partner, my dear, okay? Meron tayo dito, I am a very jealous person, di ba? Baka selos, yung mga ganyan. But dito ako gusto mag-focus, my dear, sa pangalawa na energy na nakukuha ko. I have lost faith in you. Pwede kasi ang tinutukoy mo dito is yung partner mo or ang tinutukoy mo is yung ating buong may kapal. Okay. Kung ang tinutukoy mo is yung ating buong may kapal, gusto ko lang i-remind sa'yo na ang trabaho niya, my dear, is i-guide tayo ng i-guide. And hindi niya tayo maiga-guide kung magulo yung utak natin. Nakakita ka na ba, my dear, na nagpipray ka tapos mayroong mga music in the background na kalakas-lakas, di ba? The only way na makapag-connect ka sa ating buong may kapal at ma-interpret mo, my dear, itong message na gusto niyang iparating sa'yo, itong guidance na gusto niyang iparating sa'yo, is through quiet moment. Doon lang papasok yon. Wala nang iba pang moment. Kailangan tahimik yung utak mo. So, may dalawang klase ng tao. May tao na kahit maingay, pero napakahirap nun, kaya niyang i-quiet yung kanyang mind. It requires a lot of focus and concentration para magawa mo yon. Yung namumute mo yung ingay sa paligid mo. Okay? Napakahirap nun. And meron namang tao, my dear, na kailangan niya ng tahimik na lugar para ma-interpret niya talaga yung message ng ating buong may kapal. So I just hope, my dear, na kung I just want to say, my dear, na kung lately parang nawawalan ka ng tiwala sa ating buong may kapal, is because probably hindi mo na-i-interpret yung message niya very properly. At gusto kong sabihin sa iyo, my dear, na hindi kanya pinapabayaan. Nandyan siya lagi, all the time. Hindi mo lang siya marinig because yung araw-araw na ingay, yung araw-araw na noise in the background, yun lang ang gusto kong sabihin sa iyo, my dear. Nandyan siya. Ngayon, kung partner mo ito, my dear, please kindly analyze kung bakit at kung saan nag-umpisa itong panlalamig sa inyong dalawa. Dahil ba to sa selos? May basihan ba yung selos? Dahil ba to sa paninira ng ibang tao? May basihan ba yung paninira ng ibang tao? Kailangan, my dear, kung sakasakaling maghihiwalay kayo, hindi dahil tinotopak ka lang at tinotoyo ka lang. Ha? Maghihiwalay kayong dalawa kasi sobra na yung partner mo, grabe na yung ginagawa niya, hindi mo na talaga kaya, sobra na, tama na. Pero kung dahil lang sa toyo mo at alam mo yun, nag-overthink ka lang, nagsiselos ka lang, wala namang ebidensya, wala namang basihan, at the end of the day, kasalanan mo yan. Parang sa paniniwala din natin yan sa Panginoon. Hindi kasalanan ng Panginoon kung hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo, hindi mo mapatahimik yung utak mo, yung puso mo, hindi niya kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Okay. Ang hinihingi lang naman niya sa'yo is napakaliit lang na oras mo. Ilang minuto lang ng oras mo ang gusto niya para mag-usap kayong dalawa. Yun lang ang hinihingi niya. Pero minsan ipinagdadamot pa natin sa kanya. So depende kung sino yung pinatutungkulan mo niyan ng I lost faith in you. Pero kung ibabalik natin dito sa pinakauna, yung strengthening ng faith at saka yung inner quiet, yung pagiging tahimik, my dear, ng loob, yun ang ina-advise sa'yo ng card na ito. Para maging maayos lahat ito. Okay. So, let's go tayo. Next card natin is, I am a very jealous person. Okay, I am a very jealous person. So, sabi ko nga, maybe sa relationship, 'di ba? Selosa ka, seloso ka, walang basihan, yung mga pinagkakaselosan mo, yung mga ganyan, okay? So ayoko masyadong mag-stretch sa usapin ng love kasi 'di ba? Hindi ko talaga masyadong maano 'yan. Pero sana ang gusto ko lang sabihin sa love is kung sakasakali nagsiselos ka at nagagalit ka at inaaway mo yung partner mo, nag-aaway kayo ng partner mo, sana meron talagang sapat na basihan.
Hindi dahil sa paninira lang ng ibang tao or dahil tinotoyo ka lang or sinasapak ka lang, 'di ba? Sana hindi ganon. Pero kung meron naman talagang evidence, meron naman talagang dahilan, go, 'di ba? May karapatan ka magalit. Pero kung trip-trip lang dahil naboboring ka na sa relationship nyo, 'di ba? Makipaghiwalay ka na ngayon pa lang. 'Di ba? Huwag niyo nang pahirapan ang bawat isa. 'Di ba? Kasi kung trip-trip lang 'to, hindi dapat ginagawang laro ang relationship. Okay? Kasi pwede niyo sirain ang buhay ng bawat isa. Yun, okay? Pero kung sa outside naman, ibig sabihin, I am a very jealous person, kung ang isa sa dahilan, my dear, kung bakit nawawalan ka ng faith sa ating Panginoon is because kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Na, ay bakit siya, may ganito na siya, ay bakit siya, may ganun siya. My dear, may tamang panahon sa lahat ng bagay. At ang buhay sa mundo ay hindi kompetensya. Meron lang talagang mga tao na mahilig makipagkompetensya, pero ang buhay sa mundo, my dear, ay hindi kompetensya. Kahit anong edad mo, my dear, kahit 50, kahit 60, kung papalarin, aabutin ka ng 80, 90, 100, kung gugustuhin mo talagang ma-achieve ang isang bagay, ma-achieve mo yung isang bagay. I did see this one vlog ng isang matanda na American yun siya, Amerikana siya, na white siya, na meron siyang kasamang apo niya, na lagi silang nagkukulitan. Alam mo yun, I was really amazed na parang na-recognize siya. Meron din isang Pilipina na vlogger, ang tawag sa kanya is si Ganda, ang tawag niya sa mga subscribers niya is mga kabagang. And gustong-gusto ko tong lola na to kasi maski lola siya, talagang hindi niya talaga nililimitahan yung sarili niya sa mga arthritis, rayuma, yung mga ganyan. Talagang super game pa rin talaga siya. At sinusuportahan niya yung anak niya ng bonggang-bongga. As in, nakakatuwa talaga yung may mga edad na as in like super feeling young pa rin talaga. No, as in yung feeling nila wala silang rayuma, feeling nila wala silang arthritis, yung mga ganyan. As in, nakakatuwa talaga. I'm so happy pag nakakakita ako ng ganyan na mga mommies, mga daddies, mga lola, mga lolo. Kasi parang sinasabi nila, pinapakita nila sa mundo, age is just a number. So, kung ikaw, my dear, lately kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao, and then iniisip mo na para bang, ano ba yan? Ilang taon na ako? Nauna pa si ganito, nauna pa si ganyan. My dear, hindi unahan ang buhay. 'Di ba? It's not, at saka hindi mo alam kung paano niya nakuha yung, kung ano man yung kinaiinggit mo. Malay mo ba kung nakuha niya yan sa illegal? O gagawa ka rin ng illegal para makuha mo yung bagay na yan, di ba? So, maghintay ka sa tamang timing. Palakasin mo yung faith mo sa ating buong may kapal. Kumapit ka talaga, my dear, na darating yung araw na makukuha mo rin yung mga bagay na makukuha mo sa buhay. Okay. Ngayon, kung sa relationship itong jealous, ay ayusin yung dalawa. No, wag nyo akong idamay. Wag natin pag-usapan yan. Bahala kayo sa buhay nyo. No, basta masasabi ko lang is, kung may basihan, oo, magalit ka. Pero meron kasing mga selos-selos na nasagi lang, napadikit lang, napaakbay lang, kung ano-ano na yung nag-overthink na yung isa, nag-ano na yung isa. Para ba nakita mong nagpapatungan? Para bang nakita mong may nasagi lang, dumikit lang, di ba? Natingnan lang yung waiter, nasipatan lang yung waiter. Ay, OA naman ni ate, talaga, grabe. Para bang bulagin mo na lang ang partner mo. Kung gano'n yun, titingnan lang. Minsan, kahit ultimo yung sa cellphone, di ba, nakita lang, sumasayaw si Ivana Alawi, sige, pag-aawayan talaga nila yan. Mas gusto mo si Ivana Alawi, bulagin mo na lang kaya yung partner mo. Di ba? Masama bang tumingin? Masama bang humanga? Ikaw nga din, humahanga ka rin. Posibleng wala kang paghanga. Di ba? Minsan yung mga simpleng gano'n, hindi na yung pinalalaki. 'Di ba? Ang dapat pinalalaki yun, nahuli mo talaga na mayroong ka-chat, yung nahuli mo talaga sa labas na nagde-date sila o nakita mo talaga nakalalabas lang ng hotel, yun talaga. 'Di ba? Pwede nyo, pero wag mo namang iskandaluhin, 'di ba? Yung konting pagiging professional pa rin naman talaga. Dapat nandoon pa rin yung sa bahay niyo na pag-usapan, pagka-uwi, and mag-gathered ka talaga ng mga evidence para corner na, 'di ba? As in, like, corner na bago ka magdadakdak, bago ka magagagalit. Talagang dapat kompletos recados ka talaga. Kompletos ka talaga ng recados. Hindi yung babakita mo, nakita ka kanina, ini-scroll mo yung mga TikTok doon ng mga babaeng nakaganito, nakaganon.
Hala ate, normal yan. That's really normal. 'Di ba may mata ang partner mo? Nako, at saka aminin mo, mas maganda sa'yo yung mga pinapanood. Mas sexy sa'yo. Siyempre titingnan. Pero hindi naman ibig sabihin na ang puso niya ay wala sa'yo. 'Di ba? Huwag ka mag-deny. Mas maganda talaga si Ivana Alawin sa'yo. 'Di ba? O kaya mas maganda ang katawan ni Derek Ramsey sa'yo. Ganon. 'Di ba? Huwag ka mag-deny. 'Di ba? Pero ang pinakamahalaga kasi doon is nasa iyo ang puso ng partner mo. Yun. Hindi man natatanda na natin para umaasta pa tayo na para pa tayo mga 16 years old tsaka mga 14 years old. Tinignan mo siya, ganyan. Ay, nako, ewan ko sa inyo. 'Di ba? Kung so yun ang pinaghihimutok mo ng butchi, my dear, dapat alam mo kung nasa ang level ka. Pinagseselosan mo lang ba yung isang TikTok video? Or pinagseselosan mo kasi nga nahuli mo talaga on the spot? No? Dapat meron tayong matibay na ebidensya pag tayo ay mangrarat-rat ng ating mga partner. Okay? Or dahil chismis-chismis lang ba yan? Or dahil issue-issue lang ba yan? Diba? Kailangan, once again, para matigil na at ayoko talaga na pinag-uusapan ang love. Diba? Dapat meron proper right evidence. Okay? May tamang ebidensya ba, day? Okay? At kung naiinggit ka sa ibang tao dahil nandun na sila sa lugar na gusto mo kung nasaan ka dapat naroroon, tigilan mo yan. Hindi karera ang buhay. Hindi tayo nag-uuna-unahan dito. Hindi tayo magkakaaway dito. Yun lang yun. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi tayo magkakaaway. Kaya nga minsan pag may mga taong inaaway ako, wala naman akong ginagawa, ay alam ko na. Alam ko na kung saan ka nabibilong. Hindi mo na kinakailangan pang magpakilala sa akin yan. Simple action mo na yan. Alam ko na kung saan ka nabibilong. Kasi tinuturing mo akong kakompetensya maski wala naman akong ginagawa sa'yo. Ang pagkakamali ko lang sa mga mata mo is nauna ako kung nasaan ako ngayon. Kung nasaan ako ngayon ganun din naman ako sa iba. Nauna din naman sa akin sino ba yung mga mayayaman? Mga mayayaman na tao, si Henry C, di ba? Ang yaman yan, di ba? Pero hindi ko hawayin si Henry C. Bakit ko hawayin si Henry C? Di ba? Yung mga may-ari ng SM, ang yayaman yan. Di ba? Natutulog yan, nagkakapera yan. Pero bakit ko sila aawayin? Di ba? Ang gagawin ko sila motivation. Di ba? Nagsumikap sila, lumaban sila sa buhay. Hindi ko sila kaiinggitan. Hindi ko sila aawayin. Gagawin ko sila motivation, inspiration. Pero bakit sa atin? Tayo mismo naman, ito tayo. Bakit ganyan? Pare-parehas naman tayong minimum wage earner. Tayo naghihilahan, no? Tumigil, magsipagtigil kayo dyan, mga bakla, mga pusit. Tumigil kayo. Hindi maganda yan, no? At saka huwag ka mainggit sa kung ano achievement ng ibang tao kasi darating din yung araw makakarating ka rin dyan. Basta maging consistent ka lang sa ginagawa mo, magsumikap ka lang. Huwag mong ubusin yung oras mo sa bibilang ng mga achievement ng ibang tao at ikukumpara mo sa na-achieve mo. Dahil magkaiba kayo, magkamukha ba kayo? Hindi naman kayo magkamukha. Hindi naman din kayo magkapangalan. Diba? Kaya tigil nyo yan, no? Nasa bandang huli, yung sarili niyang insecurity sa ibang tao, ibabalin niya ngayon sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ba ako mahal? Bakit nauna mong ibigay sa kanya tong ganito, ganyan, gano'n? Kasalanan niya ba yun? Kasalanan ba ni Lord kung mas malakas yung pananalig ng isa? At napakahina ng faith mo? Na yung faith mo is combination ng chismis, ng inggitero, at saka konting dasal? Kasalanan niya ba yun? Hindi niya kasalanan yon, kasalanan mo yon. Na pag tinatawag ka niya mag-pray, sasabihin mo wala kang oras. Kasalanan ba niya yon na mas marami, yung tao na yun na naging successful is sagana talaga sa pagdadasal at sa pananalig sa Panginoon? Diba? Hindi niya kasalanan yun. Diba? Tapos isisisi natin sa Panginoon, sasabihin natin, bakit po? Bakit nauna pa siya? Sama-sama ng ugali yun, hindi naman siya maganda. Bakit kilala mo ba yung tao ng 100%? Diba? Di mo siya kilala. Hindi mo alam kung anong ginagawa niya mga ritual paggabi. Yung mga pagnonobena niya, yung mga pagdadasal niya, yung mga debosyon niya. Hindi mo alam yun. Diba? Nakikita mo lang kasi is yung insecure mo sa balat mo, yun.
Ayon. So, tumigil ha, tumigil. Ang hinihingi sa'yo, my dear, is to have this inner quiet and strength mo yung faith mo, my dear, para mag-zoom to the moon ka na, ha? Para maabot mo na yung gusto mong mangyari sa buhay. Okay. Kung sa relationship naman ito, wag mong hayaan na sirain ng mundo ang relasyon mo. Ang hayaan mong sumira ng relasyon mo, ikayong dalawa. Sa pagiging hindi nyo faithful. Sa pag hindi nyo pag-a-adjust sa bawat isa sa mga ugali ninyo kasi nakalimutan ninyo na magkaiba kayong tao. Yung parehas ngang lalaki na nagre-relasyon, nag-aaway kayo pa kaya na babae at lalaki, magkaiba talaga? Ha? Look at the gender. Isang malambot at isang matigas. Paano magkakasundo yun? Di ba? Isang babae, isang lalaki, magkakasundo kayo pag nagkaroon ng adjustment. Pag walang adjustment, talaga magsasabong kayo. Yung parehas ng lalaki sa lalaki, babae sa lalaki, nagsasabong din. Parehas na yun, ha? Kayo pa kaya? Ay, nako. Okay, let's move forward. Ang aga-aga, high blood na naman ako. Let's go tayo. Let's move forward, darling. Ito ay Tagalog, galing sa comfort card. Okay, sigurado naman ako maiintindihan natin lahat to. Okay? Ano ang valuable? Sorry kung hindi ko. Valuable. Valuable. Ayun, na-pronounce ko rin. Kanina ko ba ito pinipilit na i-pronounce, hindi ko ma-pronounce. Valuable na natutunan mo about sa mental health. Ikaw ang makakasagot nito, my dear. Ano ang natutunan mo? Pinakamahalaga na natutunan mo about sa mental health. Ako sasagutin ko. Sa sarili ko, ha? Sa sarili ko, my dear. Ang natutunan ko tungkol sa mental health is pwedeng sirain ng utak mo lahat ng maayos sa buhay mo. By simply overthinking. Kaya niyang sirain lahat yun, my dear. Kaya niyang wasakin yun. Yung career na pinagtrabahuan mo ng ilang taon, kaya niyang wasakin yun. Yung relationship na ilang taon, kaya niyang wasakin yun. Ganon kalala ang mental health. Hindi siya joke. Kaya niyang sirain ang buhay mo. Pero, ang pinakaugat lang lahat nito, my dear, is nag-uumpisa ang mental health pag hindi na kinakaya ng utak mo na i-process lahat. Yung ingay, yung gulo na nangyayari sa mundo, hindi mo na kayang ma-process. Most of the time, yung mga tao na nagbe-breakdown at nagkakaroon ng mental health, sila yung may mga mabababang faith. So, mababang faith, no? Mababa ang faith, okay? Mababa ang pananalig at paniniwala sa ating buong may kapal. Na most of the time lang, ha? Yung iba naman din sa susobrahan din. Pag nasobrahan ka naman din sa faith, din. Ibig sabihin, dapat moderate lang, no? Pero most of the time, napansin ko lang, yung mga tao na talagang nagkakaroon talaga ng problema sa mental health, wala talaga silang faith kay God. As in, wala talaga, hindi sila naniniwala na may God, hindi sila naniniwala na ganito, ganyan. Normally, ganon sila. Para bang masyado na silang kinain ng sistema, ganon. So, kung ano natutunan ko, my dear, sa mental health, about mental health, it's more on, malakas siya. Parang kaya niyang sirain lahat. Lahat ng meron ka. Yung degree mo, yung natapos mo, yung childhood, lahat ng meron ka, kaya niyan kunin lahat sa'yo yan. Okay? So, it's very important, my dear, na i-address natin yan, yung ating mental health. Okay? Kung kinakailangan ng help, kailangan mag-consult, consult the professional, ask some help, wag mahihiya, manghingi ng tulong, manghingi ng gabay, okay? Of course, dun sa mga karapat-dapat na hingian ng gabay, of course, okay? So, napaka-importante niyan, okay? Yang selos, isa din yan, my dear, sa sumisira sa mental health. Subukan natin or pilitin natin tanggalin yan. Maging masaya tayo sa achievement ng ibang tao at wag nating tatanggalin na darating din yung araw, mangyayari din sa atin yung nangyayari sa kanila. Kailangan parang i-idolize lang natin sila. Parang gawin natin silang inspirasyon. No, wag natin silang hilahin pababa. I-idolize natin sila kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila para makarating sila kung nasaan sila ngayon. Ha? Wag mong i-ano yan. Kasi lalo na yung mga matataas na tao na yan, pwede mo silang pilitin na ibaba ng ibaba. Pero just always remember, pinapakain mo yung utak mo ng negative na
negative na ugali or negative na energy. So therefore, pwedeng sirain yan lahat. Lalo na pag hindi, kasi yung mga, yung selos na yan, pag hindi yan parang, di ba, kunyari, crab mentality, ayaw mo siyang yumaman. Habang umaangat na umangat yung tao na yun at hindi ka nakakakita ng result, ang nangyayari dyan, napoprostrate ka na napoprostrate. Kasi bakit ganun? Umaangat pa rin siya, lahat naman na ginawa ko na, yung mga ganun. No, about naman sa selos, ayan, nakakabuang din yan, di ba? May mga tao na hindi na nakakatulog dahil sa sobrang selos. Na malengke lang na paranoid na, 'di ba? Nakakabuang din yung selos na 'yan. Sa relationship nakakabuang din 'yan. No, so kailangan balance talaga or as much as possible, tanggalin natin yung pagiging selosa at pagiging seloso sa buhay natin, ha? Okay. Let me see. Faith, 'di ba pinag-usapan natin yung faith? Faith sa relasyon, maging faithful sa relationship, ugaliin natin 'yan. Kasi pag nawala yung faith na 'yan, 'di ba it makes sense? Faith kay God, faith sa relationship, faith sa sarili. 'Di ba pag nawala yung mga faith na 'yan, wala na. 'Di ba wala na? Magulo na ang buhay sa sinabawang gulay. Okay? So let's go tayo sa next card natin. The clearing flow, the cleansing flow pala, the cleansing flow. Completion, clearing, mindfulness, preparation, and order. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung naumpisahan mo sa completion, okay, nakita mo naghuhugas siya ng plato dyan, kahit na minsan nakakainis at nakakabisit maghugas ng plato, di ba? Kailangan maghugas ng plato, kasi kumakain ka, okay? So, kailangan maghugas ng plato, kailangan maglinis, kailangan tapusin kung ano yung inumpisahan, okay? Clearing. Tanggalin mo yung mga magugulo dyan sa utak mo. Clearing sa bahay. Baka sobrang kalat na ng bahay mo, sobrang gulo, kaya gumugulo din ang utak mo. No? Clearing. Matuto ka mag-clearing, maglinis, mag-decluttered. Tanggalin yung mga gumugulo sa utak mo. Sa labas, sa loob, sa utak mo, sa puso mo. Clearing. Napaka-importante niyan, my dear. Kasi parang sinasabi dito, my dear, ngayon na parang, wait lang. Okay, I'm back. Pasensya na, pinost ko muna because of may dumaan na Okay. So, clearing. Clean mo lahat. Linisin mo. Utak mo, puso mo. Diba? Baka napupuno na yan ng galit, ng sama ng loob. Utak mo, baka napupuno yan ng mga negative thoughts, mga negative thinking. Bahay mo, baka sobrang kalat. Diba? Linisin mo, ayusin mo. Diba? Oh, ganun. Inside and outside, mag-clearing ka. Maraming dyan, ang linis-linis nga ng bahay, ang kalat-kalat naman ng utak at saka ng puso. At saka alam mo, connected yan dalawa na yan. Pag magulo ang bahay mo, magulo ang utak mo. Connected yan dalawang yan, okay? So, mindfulness, di ba? Isipin mo, tama ba tong iniisip ko? May basihan ba tong iniisip ko? Di ba? Mindfulness, okay? Preparation. Lagi mong ihahanda ang sarili mo. Kasi every day is a new day. Every day is a new battle na naman ulit. So, unpredictable ang mga nangyayari araw-araw, my dear. Order, okay? Punta ka daw at gumawa ka ng mga order sa Shopee at sa Lazada. Char, no? Order. Pag sinabing order, arrange them in order, no? Gumawa ka ng mga listahan na gagawin mo ngayong araw na ito, no? Ano ba yung dapat ko i-priority? Saan ko ba dapat nilalagay yung energy ko? Yung ganon, no? Next card natin over here once again. Itong buong reading natin, itong paghahanap ko ng mga cards, ilalagay ko yan sa dulo ng ating video, ha? We have here, flash alarm. Exaggerated panic. Okay? Unnecessary drama. Okay? Umiwas ka dyan sa mga ganyan. No? Overreaction to minor event. Okay? Yun nga yung sinasabi ko kanina. Yung nakita mo lang, tinitingnan lang niya yung picture ni ganito sa cellphone. Yung artista naman, ganun, trabaho naman talaga niya magburikat-burikat talaga sa social media. Tapos aawayin mo. 'Di ba? Ang tahimik-tahimik ng buhay niyo, ganda-ganda ng buhay niyo. Tapos nakita mo lang na nagtingin-tingin sa social media, sa TikTok, sa Facebook na mga burikat-burikat. Hala, ayan na, nagwawala-wala na. Ay, nako! Natingin-tingin ka dyan sa mga burikat na yan, mga ganyan, mga burikat na yan, mga burikat-burikat. Mga ganun. Ayan, di ba? Wag masyado, ha? Wag masyadong ganyan, ha? Kasi nakakabuisit din yan para dun sa kabila. Parang ang gusto mong mangyari, kulang na lang kung sa akin mo ganyan, bulagin mo na lang kaya ako. Kasalanan ko ba nilagay yan dyan sa Facebook? Di ba? Kasalanan ko bang naglagay-lagay sila ng mga ganyan? 'Di ba? Dapat maunawain ka. Dapat alam mo ang sarili mo na okay.
bubugbugin ko lang ito. Or gagawin ko lang tong kaldereta. Okay? Pag nahuli ko na talagang may ginagawa to, and papaalam mo talaga sa partner mo yon na pag nahuli talaga kita at pag nakita talaga kita, wala nang usap-usap, hiwalay na talaga kaagad. Ako ganyan ako sa partner ko eh. Like, hahayaan kita kung saan mo gusto magpunta, gawin mo lahat ng gusto mong gawin, bahala ka. Huwag ka lang talagang pahuhuli. Kasi pag nahuli kita, wala nang usap-usap, wala nang kwento-kwento. Talagang goodbye Philippines na. Ganon. Isang huli lang sa'yo. Goodbye ka na talaga. Kung medyo nasa good mood pa ako, bigyan kita ng second chance. Pero pag medyo bad trip talaga ako at nahuli kita, ay wala na talaga. Touch move na, no? Ganon lang yun. Hindi yung kakonti-konti, nakita mo lang umakbay, gagalit ka na kaagad. Nakita mo lang napadikit, gagalit ka na agad. Di ba sabi dito, exaggerated panic. 'Di ba? Unnecessary drama. Overreaction to minor event. 'Di ba? And much ado about nothing. No? Yung mahilig magpalaki ng mga bagay. Ay, nakabili sila ng refrigerator. Ay, nakabili sila ng ng appliances. Ay, nakapag-abroad na si ganito ganyan, si ganito ganun. Ang sama naman ng mga ugali ng mga yan. Bakit kaya pinagpapalaya yung mga? Wag ka mag-react. Wag kang insecure, wag kang insecure, wag kang inggitera. Ha? Tigilan mo yan. Hindi yan nakakatulong sa buhay mo. Palakpakan mo. Very good. 'Di ba? Nahuli mo yung asawa mo, nagloloko. Very good. Oh, mawawala na yung hayop sa buhay ko. Very good. Sinabihan na kita, di ba? Sinabihan na kita. Huwag ka magpahuli o nagpahuli ka o anong gagawin natin ngayon? No, ibabad mo yung Junjun Marquez mo sa Sunrocks para ma-disinfect. Sige nga, ibabad mo yung Junjun Marquez mo sa pagkatapos mo bang doon sa mga kanina mo ido. Sige, ido mo yan sa Moriatic. Kakainin ko pa yan pagkatapos kainin ng iba. Sige, gusto mo kainin ko yan? Ibabad mo yan sa alcohol, ibabad mo yan sa Sunrocks kay madumi na yan. Paano pa tayo ngayong magjujung-jung pow? Dinudo mo na yan sa iba. Mga ganyan ako pag nakikipag-away ako sa partner ko, nahuli ko. Sige na, patawarin mo na ako. Natukso lang naman ako. Anong gagawin natin ngayon dyan sa mo? Pakuluan natin para ma-disinfect? Kuskusin natin ng steel wool para matanggal yung bakterya dyan na ginawa mo. Paano yung pakikipaghalikan mo doon? Anong gagawin natin sa bunganga mo? Iisko ba natin yan? Ha? Pagkatapos mo doon, sa akin ka na naman, yung kasalaula mo talaga. Ganyan ako magsalita. Ngayon, gusto mo babalikan kita? Tayo pa ulit? Kababoy mo. Sige. I will pack my things and I will ready to go. Ganon ang dramahan natin. Tapos habang umaalis ako, umiiyak ako. Ganon. Tapos uuwi ako sa bahay ng parents ko. Yan sasabihin ng parents ko, sinabi ko na sa'yo, noon pa, layuan mo yun. Ganon yung eksena, pang teleserye talaga. Pero, naging mindset ko na talaga, my dear, na pag ang partner ko talaga, nahuli ko talaga, as in, nahuli ko talaga, wala na talaga yan, touch move na yun, kaya hindi niya man ibababad yung kanyang special offer sa Sunrocks at Muriatic Acid. Malilinis pa ba yan? Hindi na malilinis yan. Tapos ido-do mo sa akin, ido-do mo doon, ido-do mo kung saan-saan. Ano to, karinderiya? Pwede kang pumili ng pagkain maski ganon. Pero kung nakita ko lang naman siya, my dear, na parang wala lang, titingin-tingin lang sa TikTok, titingin-tingin lang sa Facebook, okay lang. Walang problema. At saka yung mga achievement ng mga kapitbahay ko, aaminin ko, nung una, ano ba yan? Nakabili ng kotse? Di naman bagay sa kanya yung kotse. Diba? Yung mga ganon, gumaganon pa ako niya. Pero lately, naisip ko, bakit ba ako nagkakaganon? Kasi, 'di ba? Naiinggit ako, nai-insecure ako na may kotse sila, ako wala.
na mayaman sila, ako mahirap. In-acknowledge ko siya. Tapos ang nangyayari na ngayon, palakpak na ako pag meron na sila mga achievement, 'di ba? Natutuwa na ako sa kanila kasi parang at least 'di ba, may mauutangan na ako ngayon, 'di ba? Kasi mayaman na kayo eh. So pwede na ako mangutang sa inyo. Kami kotse na, kayo can afford kotse na nga eh. 'Di ba? May mauutangan na ako. 'Di ba? Sabihin niyo hindi kayo magpapautang. Talagang 'di ba? Sasamain talaga kayo sa akin, nakabili-bili kayo ng kotse, hindi kayo magpapautang. Yeah. Joke lang, binibiro lang kita. No, pero masaya talaga ako sa bawat achievement ng mga kaibigan ko, ng mga kakilala ko. Sobrang saya ko talaga para sa kanila. Kasi namomotivate din ako eh. Ibig sabihin parang nasa tamang circle ako. Kasi lahat ng mga kakilala ko nagmo-motivate talaga sila. Talagang lumalaban sila sa buhay. 'Di ba? Ayaw nila maging tambay lang, ayaw nila maging pabigat sa lipunan, yung mga ganon. So namomotivate ako na wow, nasa tamang circle ako. Nasa tamang circle ako na lahat ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan ko ay namomotivate, 'di ba? Namomotivate na lumaban sa buhay, na nagkakaroon ng transformation, na meron ng bahay na ngayon, meron ng kotse. Ganon ang ugali. Hindi yung pag ang kaibigan mo nakabili ng sasakyan, nakabili ng bahay, 'di ba? I-chismis mo. Tapos magpapaladesisyon ka pa na parang hindi niya deserve. 'Di ba? 'Di ba? Oh. Tawa ng tawa yung mga guilty dyan. Sige, magkakaalaman yan sa comment section. Magkakaalaman talaga yan. Huwag ka na lang mag-comment talaga, day. O, diba? Magkakaalaman talaga yan sa comment section talaga. Yung may mga personal na problema talaga sa mga sarili nila. Ha? At saka wag mo akong kakausapin. Ay nako, ini-scan na talaga kita. Nako, day, maniwala ka sa akin. Di ka pa nagsasalita, alam ko na, nako, day. Magsalita ka pa, las lalong alam ko na. Try me, my dear. Mag-message ka sa akin, mag-PM ka. I can scan you from head to foot. Nako, day, maniwala ka sa akin na. Okay, let's go tayo. Next card natin, happiness. Kababanggit ko lang, maging masaya sa tagumpay ng iba. 'Di ba? Pilitin maging masaya sa loob ng relasyon. Iwasan ang mga drama. Ay, wala tayong pinag-uusapan. Di na ako pinapansin ng partner ko. Awayin ko kaya. Wala, boring kaming dalawa eh. Awayin ko kaya. Wala lang, trip-trip lang. Awayin ko kaya. Sugurin ko kaya ngayon. Awayin ko kaya. Ay, natapon niya yung suka. Natapon niya yung toyo. Ay, nabasag niya yung baso. Awayin ko kaya. Di ba, wag ganon. 'Di ba? Hindi mo namamalayan, dahan-dahan mo sinisira ang relationship mo. 'Di ba? Ako naging ugali ko, my dear, sa relationship, sa pamilya. Sa pamilya ko. Binago ko yung ugali na pag may nababasag sa bahay, nagre-react ako. Kaagad. Di mo ba alam, antigo yan? Di mo ba alam ganito? Kasi di naman niya sinadya yun eh. Hindi niya sinadya yun. Papaalala ko lang sa kanya, mag-ingat ka sa susunod ha. O, kagaya niyan. Galing pa sa lola mo yung baso na yan. O, pero okay lang yan. Gamit lang yan, napapalitan yan. Ganun ako. Hindi yung, sira ka ng sira ng mga gamit mo. Wag ganon ha. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo ha. Next card is, pag hindi ka nila kayang kontrolin, kukontrolin nila yung mga tao sa paligid mo. Totoo to. Sisiraan ka nila sa... Kaya nga sabi ko sa iyo, my dear, huwag ka magpa-apekto sa nangyayari sa labas. Kasi meron mga tao na alam nila kung paano ka talaga iti-trigger. Huwag ka magpapa-apekto, my dear. Yung iba dyan talagang sasadyain na bumili ng kotse kasi alam nilang inggitera ka eh. Yung iba dyan, sasadyain nilang bumili ng bag kasi alam nilang inggitera ka. 'Di ba? Yung iba dyan, pinadalhan lang ng package, talagang ibabalandra pa nila yung package nila sa labas kasi alam nilang inggitera ka. 'Di ba? Iti-trigger ka nila ng iti-trigger. 'Di ba? Yung iba nakabili lang ng, sabihin natin, masarap na pagkain, ibabalandra yan. Ibabalandra yan kasi alam nilang inggitera ka. Okay? Pero wag mong pansinin. 'Di ba? Titigil din yan. 'Di ba? Titigil din yung mga yan.
remember, may mga tao, may dalawang klase ng tao, my dear. Meron mga tao, my dear, na ginagawa nila yung mga bagay na yan kasi kasama yan sa mga bucket list nila. Meron naman mga tao, my dear, na ginagawa nila yun para magyabang. May dalawang klase ng tao. Kumikilos dahil yun talaga ang gusto nila, nasa puso nila, nasa isip nila. At meron mga tao, my dear, na ginagawa lang nila yung kasi nga, punong-puno sila ng hangin. Totoo yan. Alam nila na yung mga kapitbahay nila yung gitera. Alam nila na yung mga Facebook friends nila sa Facebook, lahat, pag nakita yan, ay, manggagalaiti yan sila, kaya nakabili tayo ng ng Toblerone. Nakabili tayo ng M&M. Pinadalhan tayo ng tita natin from USA. Di ba? Yung mga ganon. Di ba? Alam nila yan. Nararamdaman nila yan. Di ba? Alam nila yan. Kaya nga yung iba, kinakain na rin. Di ba? Alam nila na iinggit yung mga tao sa kanila. Kaya gagawin nila, bili din sila ng bili ng mga bagay na hindi nila kailangan. Pagkatingin naman nila sa kanila mga credit card, max out na. Kaya wala, nasobrahan naman din ang paghahambugira. Nasobrahan naman din ang yabang. Ha? Totoo yan. Yang mga mayayabang na yan, ha? Kakainin din yan sila ng sarili nila. Kaya bakit? Itong mga mayayabang na to, ito yung bili ng bili at gastos ng gastos ng puro hindi naman nila afford para makapagyabang lang. So eventually, sino na-stress? Ako ba ang may stress? O, diba? Di, sila ang may stress. Diba? Ngayon, dahil na-stress sila, gusto nila, i-stress ka rin. Para is a tie. Is a tie, diba? Para sabihin nila, kaya ako naman binili tong kotse na to eh. Okay, so I'm back. Nag-shutdown yung phone ko. Hindi ko na naman namalayan. Lobat na naman pala. Okay. So yun ang sinasabi ko, my dear. Na pag hindi ka nila kayang kontrolin, kukontrol nila yung mga tao sa paligid mo. Totoo yan, my dear. Okay? And minsan sinasadya talaga nila yan na i-trigger ka ng i-trigger. Kaya it's better, my dear, na magkaroon ka ng strong faith at saka katahimikan sa iyong puso at isipan. And mag-decluttered ka, my dear. Ngayong araw na to, mag-spend ka ng time na linisin yung utak mo, yung puso mo. Kasi minsan yung mga nagtitrigger dyan is yung galit, insecurity, selos, inggit, pag-overthink, diba? I-surrender mo lahat yan, my dear, sa ating buong may kapal. Like, i-surrender mo lahat talaga yan. Like, you just need to lift that all to the Lord, to our God, diba? To our dear God, diba? Ganon. Ipaubaya mo lahat yan sa Kanya. Okay? Para, maski i-trigger ka ng i-trigger ng mga tao sa paligid mo, baliwala. Okay? So, we have your chosen number 4, or chosen 44, or chosen number 4. Okay? Nung ginawa ko tong chosen na to, usong-uso yung chosen. Chosen number 1, o chosen number 2, chosen number 3, mga ganyan, 44, 33, 32, mga ganyan. Okay? So, is either yun talaga ang tawag mo sa sarili mo or naniniwala ka deep inside na you are chosen path number 4, okay? Or favorite number mo is number 4, okay? Pwede naman. Or your birthday is nagpapat ng number 4, which is January, February, March, April, okay? Or April 4, okay? Or 1941, di ba? 1941, bahala ka dyan. 1994, okay? Pwede din naman, okay? 1984, mga ganyan. Or, basta, paborito mo lang na number 4, di ba? Pwede naman August 4, January 4, pwede naman eh. Di ba? Yung mga ganyan. No? So, magre-resonate ka dito. Or kung hindi ka naman may ganun na paniniwala like mga number 4, possible lately lagi ka nakakakita ng 44, 404, or laging may number 4. Okay, so makaka-resonate ka sa reading na to ng 101
Okay? So, my dear, yan po yung ating reading. Yun po yung nasagap natin na collective para sa araw na to. Yes, maaga ko siya nagawa at hindi siya late, okay? So, I hope, my dear, na nagustuhan mo yung ating collective. And kagaya po ng lagi ko na mention, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal. Wait, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.